Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr. Hindi ba pwedeng mistisuhin lang? Kaya Na? kailangan ba talaga maayos? Kailangan talaga ng palitada eh. Kahit ako hindi na kaya ng camera eh. Yung mga nanonood sa teleradyo, nakikita yung pinagsasasabi natin. Pero yung mga nasa radyo, Dati napaka-mistisuhin. kasi wala namang gantong camera. Oo, tsaka Willie Delgado Jr. O, diba? Mistisuhin yun. Mistisuhin yung ganong pangalan. Ano ka itsura nun? Pag nakita mukhang kapre. Oh. Ikaw na sabi niya, kuya. Hindi kasi teka nung muna. araw ganun di ba? Laging pagka nakikinig ka sa radyo, Oo. ini-imagine nung nakikinig, ano kay itsura nun? Tsaka pagandahan ng boses. Oo. Diba? Nung araw kasi. Oo, diba? Pag pogi ang boses mo, in person, Ano yun? bakit kasi nang merong henerasyon ng mga announcer sa radyo na kalaunan naging TV personalities, may mga itsura di ba? Nauso kasi yan. Nauso na kasi yan panahon ni panahon ni Kabayan. O kasi dati si Kabayan sa radyo lang eh. Tapos, siyempre, ang daming curious eh. Oo. Kaya nung mag-launch nung TV Patrol, yan, si Kabayan, si Kakiko, si Mel, Chaco, oo. at saka si, sino ba yung babae? Angelique. Angelique Lazo. Ay, ganito pala itsura nila. Numakita sa TV. So, nagkaroon na ng ganong klase ng trend. Sumunod na sila Ray Langit, yan. So kailangan, Sila pag Ramon maganda Tulfo. boses mo. Hindi kasi naman nun, magaganda talaga ang timbre ng mga boses. Ngayon ba? Ngayon, puro mga boses palaka eh. Wak, wak. Ay, teka muna. Ano pala nangyari? Natuloy ba yung Alin? hearing? Hearing ba matatawag o press con? Parehong hindi. Oo. Hindi ho press con yun, hindi ho rin hearing. Yun ho pinasok na nung aming mga reporter, sabungan. Ay, Maingay eh. Maingay. Sabi ko, magharap ka kung merong Kristo dyan. Maingay daw eh. may ano pala, topada. Oo. Magharap ka kung may sisigaw dyan ng Logis. Hindi 10 ko, siyam. kuya, hindi ko alam. Ayan yung mga sinisigaw sa
May mga senyos pa yun. Logis. Ganyan. Bakit gumagano? Kayaan yun. Kasi dyan sa sabungan, dyan ang isa sa mga respetadong sugalan yan. Kasi ang tayaan dyan, tinginan lang eh. Walang ano dyan, walang yung ano? Walang... yung sabi mo, latagan ng taya. Walang petsa. Senyasan lang dyan. Pagka sumablay ka, pelgups ka sa labas. Sino yung ano? Sino yung lalaban? Yung 18? Dami sa bungero doon sa ano. Ay, nako, kung ano talagang alam nyo. Teka, ito, kausapin natin dahil nga bukas na pala, no, yung special session, June 17. Kahapon yan inilabas ng Pangulo sa pamagitan ng isang proclamation. Oo. Tanungin natin, kasi yung isang kapulungan, parang marami-raming mangyayari doon. Doon muna tayo sa kabila. Doon muna tayo sa mas malaking kapulungan. Dahil nga tanungin natin ano nga ba yung mga nakalinya, no? Ano nga ba yung mga nakalinyang papaspasan? Isang araw lang ito, kuyang, ano? Isang araw lang, special ano lang. So kailangan lang talagang mabigyang daan yung mga third and final reading para ma-transmit na o kaya kung meron ng bersyon sa Senado, masimulan na yung bicameral conference committee. Walang mangyayari niyan. Any objection? None? Approve. Alamin natin kung ano nga ba yung mga ipapasang mga panukalang batas na nabitin nga dahil naabutan ng sine die adjournment ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Makakausap po natin via Zoom ang kinatawan po ng First District ng Lanao del Sur. At siya rin po ay House Assistant Majority Leader at Chairperson po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. At tagapagsalita ng impeachment. Ay, oo nga pala. Makakausap po natin via... hindi pala. Ano lang pala, no? Linya ng telepono. Makakausap natin sa linya ng telepono. Sa Zoom. Oo, si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia. Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. At magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. Marami pa naman nag-aabang Kuyang Willie doon sa Zoom niya. Oo. Gusto makita yung tikas nitong itong... si Kong Zia. Kahapon kasi, nung ilabas yung proclamation, nasa gitna ng press conference kayo kahapon, sa House. Kahapon, nung lumabas yung balita na nagpapatawag ng special session. So anong inaasahan natin, Kong Zia, dun sa special session? One day lang ho ito, di ba? Oo, isang araw lang to. At saka yung mga nakalatag naman na request ng Malacanang na mga panukalang batas, karamihan doon natapos na natin, no? Ang inaasahan lang natin ma-ratify, sa pagkakaalam natin, meron din version ng Senate. Ito yung strengthening, amending the AIX, no? Yung assistance doon sa yung binibigay nating mga ayuda sa mga marginalized sector, itong AIX, no? Yun ang i-ratify natin kasi what we know is meron na silang version sa Senate. The others, tapos na natin, no? Hindi natin, sa ngayon, inaantay natin yung version ng Senate. Kung tapos na rin sila sa Senate, edi i-ratify natin. So what I can tell you right now is yung AIX mara-ratify natin hopefully tomorrow. Maganda-gandang balita yan, Tsaka ito yung mga, diba, itong mga pondo ng gobyerno na ibinibigay sa mga kababayan natin, ito yung mga may pangangailangan eh. Kaya importante ito, kaya babalikan ko nga yung lagi kong sinasabi, asa na yung mga nagsasabi na ayuda na naman? Pero kasi nga kailangan, so ito yung mga kailangang ayusin. Ano pa po, Kong Zia, yung mga nakalinya? Nakalinya yung last mile schools program, yung sa mga liblib na lugar, na may mga kinakailangan ng mga facilities, no, mga school buildings, dahil alam natin na may mga sa ibang lugar kasi, lalo na yung mga remote areas, conflict affected areas, tulad sa amin, halimbawa sa lugar ko, may mga makeshift na mga classrooms diyan. So as a form of assistance, at kailangan talaga natin i-double time natin yung pag-construct ng mga buildings, so kailangan yung last mile schools program. So isa 'yon. Pangalawa, yung support din natin sa mga senior citizen, di ba? So, isa yun sa mga na-request na natapos na rin natin, na nire-request natin, nire-request ang Malacanang rather, na matugunan na rin ng Kongreso. So, may mga dalawa pa
na batas na nakalimutan ko lang yung dalawa, pero it's something to do with our health system. And yung isa naman yung sa anti-political dynasty. Tatapos na rin natin dito sa House of Representatives yun. So we are waiting for the version of the Senate. Kung siya, balikan ko yung last mile. Bakit kailangan ng ng whole of government approach? Well, unang-una kasi we have to double time with the construction of the buildings. Not only the buildings but even the necessary manpower, teaching force na kinakailangan, 'di ba? Kasi kailangan din natin i-beef up yung mga availability of items of teachers. And not only teachers but even non-teaching personnel. Kasi if you're like for example sa mga eskwelahan, if you're putting up let's say school buildings that would cater not only basic but even senior high, you would also have to allocate required number of teaching staff and non-teaching staff. So ultimately that would also compel the DBM to create additional items. Now, kinakailangan then if you create additional items, it will also have to be supported by a policy, which in this case, by legislation, magiging state policy na yan. So tuloy-tuloy, hindi na siya magiging administrative issuance lang. Mas maganda na yung sustainable, yung program. Alright. Batas talaga yung backup. Ilang porsyento ba ng problema sa educational system natin ng Nako, based doon sa EDCOM report natin, mga ilang persyento na kinakailangan ng classroom, no? I think just thinking at the top of my head, mga nasa 44, kung di ako nagkakamali, 1,000 needed classrooms na kinakailangan i-put up, 'di ba? Because of isa sa mga nakita na problema sa EDCOM report ay yung overcrowding ng classroom. So isipin mo hindi rin kaya ng guro na mahirap na nga i-handle yung 10 estudyante, how much more kung nasa 60 pa yan, 'di ba? In one classroom. So talagang kailangan natin i-beef up din yung manpower support so yung support staff both teaching and non-teaching na mga items para talagang maganda yung pagpapalakad at the same time yung pagtuturo sa mga paaralan, lalong-lalo na dyan sa mga liblib na lugar. Na-identify ba kung bakit humantong sa lumaki ng ganito ang percentage? Well, unang-una because sa ngayon dahil nga may senior high, 'di ba isa rin 'yan sa mga naging rason kung bakit nagkaroon ng mas nag-extend yung duration ng pag-aaral ng bata. Sa atin kasi high school lang After graduating high school, talagang diretso ka sa college, 'di ba? Ito kasi nag-extend, nag-additional tayo ng 2 taon para ma-accommodate yung programa na bago, which is yung senior high and junior high. So, talagang kailangan pala tayo, if we continue on with this program, kailangan mo talaga ng additional teaching personnel, no? Hindi lang yun, but even the elective subjects that are being taught in K-12. So, kailangan mo rin mag-hire ng mga elective, mga teachers na for a school na ina-adapt nila yung certain kasi may menu kasi yan sa K-12 So if they're teaching offering this course, then you also have to hire a teacher knowledgeable of this subject matter. So isa yun sa mga naging reason kung bakit nakikita din natin na karoon ng overcrowding. Pangalawa, yung talagang sheer lack of classrooms and buildings, no? Isa rin yun sa rason kung bakit nagkakaroon ng overcrowding. Pangatlo is yung kukulang talaga ng number of guro, no? Kasi karamihan natin nakita natin, marami ding sa teaching force halimbawa sa ating mga guro sa sektor na yan, sa sektor nila, na karamihan din ay nag-abroad, no? Isa rin yun sa naging rason na nakita natin doon sa EDCOM report because of because of employment, seeking employment abroad, lumiliit din yung population ng ating teaching personnel. So sa last mile, kaya nang sagutin yung lahat ng kasulok-sulokang problema sa educational system. That's what it intends to address para
magkaroon ng talaga ng access to quality education even if you are outside of in urbanized area. Oo. Kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin ay kayang manirahan sa isang highly urbanized na area. In fact, sa amin din, let me cite my own community, conflict affected to. Di ba, remember mo nung Marawi Siege, marami ding mga eskwelahan dyan na nasira. So ito yung mga issues na ina-address nung Last Mile Schools program, no? So yun ang in-anticipate natin, in-expect natin na ma-address nitong programang ito. Oo, kasi bakit ako nagka-interest dito sa last mile na ito? Kasi yung nakikita mo kadalasan sa mga napopost sa mga social media, yung mga bata tumatawid ng ilog, ilang kilometro yung nilalakad, makarating lang doon sa mga eskwelahan. Pati ba itong ganito napansin na dyan sa last mile Kong Sia? Kasama yun sa mga statistics, no, na naging consideration. I'm just talking about the EDCOM 2. Part yan doon sa naging assessment. Yung location mismo, how far the community from that of the school. So kung a certain number of households living a certain community, ay kita mo kung saan sila pupunta, medyo malayo, isa yun sa mga naging consideration na dapat paglagyan ng isang eskwelahan para hindi masyadong malayo. Now, when you put up the school, you don't put up just the facility. Yes. You also have to provide the teaching and the non-teaching personnel. So isa yun sa mga kailangan na masolusyonan at yun ang ina-address itong Last Mile Schools program. Na para sa amin, kinakailangan mas maganda na maging state policy na siya. Maging batas na ito. May basis na tayo to continue on with the program rather than just a mere administrative priority. Kasi doon tayo nagkakaroon ng mga gaps pagdating doon sa continuation ng programa pag-i-implement. So kung batas na ito, talagang wala ng choice halimbawa ang ating government but to, number one, to allocate fund for the construction of additional buildings, at the same time to also allocate funds to create more items for teachers and non-teaching personnel for a specific community that are needing a classroom or a class or a school facility. Oo, kita nyo na nga, sabi ko na nga ba itong special session, marami talagang kailangang batas na maipasa kasi may mga nagsasabi kong Zia na ito daw special session para lang makuha yung liderato ng Senado na papabor sa Malacanang. Ano pong take niyo doon? Nga pala, nakalimutan ko rin yung amendment do sa Tertiary Education Act. Isa rin yun. Yun ang inisip ko. Sabi ko may nakalimutan ko sabihin kay Willie at saka kay Sandro. Na parte yun sa mga ni-request ng Malacanang na ma-ratify o magkaroon man lang ng version ng both houses para mapirmahan na ng Pangulo. Ayun na nga kung Zia, so nadagdagan pa. Yun nga, ano pong take ninyo dun sa nagsasabi na kaya daw may special session para lang paboran itong mga kakampi na Malacanang sa Senado? Hindi naman ho ito politika yung special session. Unang-una, pinag-uusapan dito social services, education, and health. So, hindi naman po pwedeng magantay ang ating mga guro, hindi naman po pwedeng magantay ang ating mga estudyante, hindi po pwedeng magantay ang ating mga senior citizen, hindi rin po pwedeng magantay ang ating mga indigent dahil lang sa pangyayari sa Senado, no? So, since unfortunately, because of what happened in recent days, yung leadership issue sa Senado, may nakabinbin na mga panukalang batas na dapat sana ay napirmahan na ng Pangulo. No. So, ninanais talaga ng administrasyong ito na matapos ito, set aside whatever is the internal problem in the Senate, set aside that with that of the priority of this administration. Kasi parte po ito doon sa LEDAC priority ng mga batas, ang mga panukalang batas na nais na ng Malacanang pirmahan para at least man lang mabigyan natin ng tulong at assistance yung mga targeted sector tulad ng mga senior citizen, ating mga estudyante, ang sa health sector, pati na rin yung marginalized sector na nangangailangan ng tuloy-tuloy na tulong galing sa kanilang gobyerno. Teka muna, Kong Sia, kung may isa-set aside
Baka naman pwede wag na rin i-set aside kung paano i-resolve yung problema sa Senado at marami rin nag-iintay. Pero sa kanila po yun, kasi internal naman na dynamics yan ng Senado. Kaya tayo po, bilang co-equal branch, ay minimaintain din po natin yung ating respeto sa kanila. Although, nakikisa po tayo sa ating taong bayan. Na sana ma-resolve na yan. Sana itong nangyayari ngayon sa Senado ay hindi maka-apekto doon sa tinatawag nating pinaka-primary na trabaho ng ating Senado, which is to legislate, no? At tayo naman ay ang gusto natin ay mas healthy, cordial, at the same time mas harmonize yung relationship, ma-harmonize yung relationship between and among the senators, no? Kasi ang Senado, kaya the people look up to the Senate kasi the Senate has been producing yung mga future presidents. In fact, ang tingin natin sa Senado, these are the the venue where statesmanship are seen, no, for the longest period of time. So yun ang ine-expect din natin sana na mangyari sa Senado, na matapos na itong issue na to. At the same time, while they are also prioritizing kasi ito constitutional duty nila, itong impeachment trial na ito, iniinasan din natin na yung mga nakabinbin na ng mga legislation na parte ng LEDAC ay matapos na. Kasi, kumbaga, wala na dapat na tayong gawing rason para hindi na natin matulungan yung mga sektor na na-mention natin. Nakakaawa din kasi yung yung isang grupo, hindi mala ko sa papapress ko, wala makitang venue para magkaroon ba lang ng tamang lugar. Tumawa nila yun, no? Tumawa ka kung siya, ibig sabihin sumasang-ayon ka sinabi ko. Well, sa sense, ang nagsalita naman ng acting Senate President na hindi siya sanction, pati na rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee, nagsasabi na hindi naman sila nagpatawag ng committee hearing ng Blue Ribbon. So, hindi na din natin maintindihan kung bakit, even doon sa mga membro na mention na umupo nung unang nagkaroon ng Blue Ribbon ng subcommittee, wala naman din silang nilabas ng kanilang pronouncement. Ang naglabas actually ng pronouncement na yan ay isang private individual, na dating congressman, si Mike Defensor. So kaya nga po nakikinig din po tayo kanina sa panayam kay acting Senate President Sherwin Gatchalian that they're contemplating on filing a legal action, no, against those individuals na wala naman silang authority to represent the Blue Ribbon Committee on calling for a hearing na hindi naman nila sanction. Di ba usurpation yung matatawag yun, usurpation of authority? I think yun din yung narinig ko na they're also contemplating on filing usurpation of authority, no? So, titingnan lang natin kasi itong mga pagkaganapan nito, sabi nga nila, baka nang susunod na kabanata, di ba? So, tsaka baka meron tsaka kung Zia, baka meron kayo masasuggest na restaurant para doon na lang sila kasi parang nagkagulo pa kanina. Hindi press ko yung hindi press ko yung inabot kong siya, nagmisto lang sabungan. Ganun ba? Hindi natin kasi natabayanan hindi kasi natin napanood. Medyo may mga din tayo. May mga sarili din tayong meetings ngayong araw. Kaya hindi ako naka-Zoom. Kaya naka-phone po. Yung meeting niyo po, out from a meeting. Yung meeting niyo po ba yan ay yung pre-trial na? Yung pinag-uusapan na, yung pre-trial na? Kahapon kasi, di ba, kahapon din i-final yung pre-trial brief sa Senate Secretariat. Yes, kahapon po nasubmit ng ating Secretary General sa Senado. Sa Thursday, yun yung first day nung pre-trial conference. Tama po kayo, we're just having a meeting with the comms team, with our legal team, ito pong in preparation also for the pre-trial conference. Kaya nga po ako nasa labas kasi just excuse myself. Kaya wala akong Zoom ngayon. Kaya pumpat lang tayo ngayon. Pasensya na. Teka, kung siya kahapon, habang nandun tayo sa press con, maganda yung idea na isalin sa local dialect yung gagawing pagdinig. In fact, sabi ko nga kay Kong siya kahapon,
Baka pwedeng isama dyan even yung mga merong hearing impaired. Yun ang kaya nakikita natin sa mga newscast, sa mga TV, sign di ba? language. Sa mga sign Oo. language. At saka may batas na yan. Actually, may batas na yan na kinakailangan, especially pag public information, kinakailangan meron talang sign language. Mhm. Meron nang napasa na batas na dapat gawin yan. Ini-encourage yung lahat ng mga news outfits, even especially if it's about national concern na pinag-uusapan, talagang kailangan may sign language para maintindihan doon yung mga medyo hindi nahihirapan or may kondisyon na hindi makapagsalita at hindi makarinig, no? Kailangan So, pa bang yun. Kailangan pa bang i-manifest yan? Well, para sa amin, isa yung sa pinag-uusapan namin at kasi gusto natin maka-reach out tayo as wide as or the audience as possible, no? So, part doon sa intention talaga natin na dahil itong pinag-usapan ng impeachment trial na ito ay para ito sa ang bayan dahil ang nagsasalita dito at nagbibigay sa atin ng utos ay ang konstitusyon. So, kinakailangan maintindihan ng ating taong bayan, no? So, kung saan man sila mas komportable at mas madali sa kanilang intindihin yung napag-uusapan sa impeachment trial, ninanais natin na ma-translate ito sa kanilang sariling dialect, no? So, ito kaya nga kami nagkakaroon din ng meeting ko kasi tinitingnan natin kung paano natin 'yon may sasakatuparan, no, yung pag-translate ng mga pag-uusapan sa impeachment court. One last lang Tagalog. tama. Yes. One last point sa akin, Kong Sia. I understand tumakbo na sa Supreme Court itong grupo ni na Cayetano. Opo. Anong comment mo rito? Well, hindi ko pa actually nabasa yung eksakto na petition nila pero I learned na parang it has something to do with the quorum. Mhm. Kung di ako nagkakamali. Well, they have the right to do so. Para kasi sa issue naman ng quorum, ginagamit natin yung Avelino Cuenca doctrine, no? Ang Supreme Court ang nagsabi niyan. Ruling ng Supreme Court 'yan. Although it was ruled a couple of decades ago, but it can still be effectively applied today. Kasi doon sa composition ng Senate, even before up to now, is wala namang major changes. That's why the doctrine can still be applied when it comes to quorum. So, kakarapatan po nila yan. In fact, ako personally, if you ask me, that would actually give us more clearer understanding. Tama. If there's controversy regarding interpretation, I think especially if it's about constitutional requirement or constitutional provision, it's only the Supreme Court that can resolve that. So, mas maganda na rin yan para at least makita natin kung anong magiging tugon ng Supreme Court. But as far as without the, for example, response of the Supreme Court, of course, the House of Representatives maintains our position that we recognize the election of Senator Sherwin Gatchalian. As acting Senate President. Isang pabala lang, Kong. Nabanggit mo yung Avelino versus Cuenca. Doon sa threshold na na 24, yung existing kasi ngayon, di ba, 24. Dalawa na yung nalalagas eh. Labas sa kapangyarihan na yun ng tsaka may Sandigan Bayan na di ba? Na-suspindi na yata si Jinggoy. Si Jinggoy, di ba? Nowhere to be found naman si Bato. Kung gagawin sa 22, ano yan? Kinakailangan pa ng pag-usapan pa yan? Imamanifest ninyo rin na ibaba yung threshold nung magiging 16. baseline, yung base number? Well, sasabi naman yun ng lead counsel natin, no, na hindi siya, si Congresswoman Jinky, hindi niya gagawing formal request ito. Pero ang basis kasi nung kanyang ito legal opinion naman niya, being a lawyer, ang kanyang legal opinion is that she subscribed to the doctrine kasi nga yung coercive power na sinasabi, kung wala naman sa coercive power ng Senado yung nakaupong senador, in the event na kinakailangan ng boto, kung sino man yung nandoon basta obtain sila nung quorum,
pwedeng bumoto, no? Or pwedeng mag-elect ng kanilang mga officers. I think that's the bulk of the doctrine is. Now, if we are to apply that same doctrine sa impeachment trial, kasi ang sinasabi sa Constitution is all members, no? May emerging kasi na school of thought ngayon na since it would be impossible, for example, for the two senators to be within the coercive power of the Senate para ma-secure ang kanilang boto, then ang interpretation ng karamihan sa ating mga legal community, even the former associate senior justice Carpio, ay dapat yung able to vote ang dapat na makaboto. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng non-responsive ang Senado. Kaya ang gusto natin is functional yung Senate. Ibig sabihin, kung ang current situation right now is that it's no longer within the reach yung coercive power ng Senate to obtain and secure votes for a certain number of senators in the case of the impeachment, magkakaroon daw ng sinasabi nilang hindi responsive ang Senado. Hindi siya makaka-render ng kanyang decision. Now, kasi kailangan 16 diba? Yes, kailangan 16. Now, yun ang emerging school of thought now, which basically is more practical kasi ang gusto talaga is functional. At saka hindi lang natin pinag-uusapan din ang impeachment. Kasi halimbawa, meron ding mga other exclusive powers, constitutional duty na binigay sa Senado na ang Senado lang ang pwedeng mag-exercise niyan at no other institution. Yung concurrence ng mga treaties, no? Kasi sinasabi din doon is absolute yung majority. So if we are strictly to implement yung all members membership of the Senate, regardless whether they are beyond the coercive power of the Senate to seek to affect the validity of a certain decision of the Senate as a whole, baka ang mangyari is hindi na concur yung mga treaties na kinakailangan i-concur ng ating bansang Pilipinas. So parang ganun yung practicality yung kanila naging decision. But then again, this would always be a subject matter that the Supreme Court can resolve, no? But I think the court will only resolve this if there are controversies na mangyayari. So kailangan mangyari muna. Pero kailangan muna mangyari. Pero wala bang yan? Walang legal impediment yan kasi sa konstitusyon all members Pero kung ano yung kung ano yung kung nagiging practice na dun sa actual na Senado halimbawa o sa Kongreso, kung sa Senate 24 lang Walang binabanggit doon na yung all members. Hindi ba nagkakaroon ng doon confusion? Yeah, kasi yung Avellino versus Cuenco naman is applicable doon sa legislative function Yun lang naman yung tinuturo doon. Hindi na anticipate kumbaga na this would happen na magkakaroon ng dalawang senador na beyond the coercive power of the Senate kasi yung isa apparently is in hiding, the other one is already been detained and arrested. So hindi yun na-anticipate. Kumbaga, hindi nakita yun na this can happen. No? That's why lumabas itong issue ng doctrine in 1949 para lumabas itong ruling ng Supreme Court, yung Avellino versus Cuenco, kasi nagkaroon din ng question of question of quorum. So basically, ang sinabi, pag hindi naman sila bumoto, hindi sila nakaboto beyond the coercive power of the Senate, then maaring yung number of voting senators to declare a position vacant can be exercised, can be done by the Senate. Yun naman ang sinabi ng doctrine ng Avellino versus Cuenca. The only reason why this has been discussed in relation to the impeachment court, because we anticipate also that siyempre sitting senators yan, dalawa sa kanila ang mawawala. Now, may 16 votes ang kinakailangan, 2/3 of the Senate. So, which number of the senators would you actually determine to arrive into the 16 votes? That comprises 2/3 of, as required by the Constitution. Is it the 24 all members, or is it the active members who can actually participate physically during the trial? Yun kasi yung emerging
na legal opinion ngayon, which is shared by most of our constitutional experts and even some former members of the Supreme Court, which our lead prosecutor, Congresswoman Jinky Luistro, also shares. No? Okay, kasi may nagpalutang, may nagpalutang kasi dati. Hindi, it only applies dun sa kaso nung Abilino versus Cuenco, sabing ganun. Pero teka muna, nagkaroon ng jurisprudence sa Supreme Court. Hindi, tsaka ang pinupunto nga rin ni Justice Carpio, sa pagitan ng pagsunod doon sa itinatakda na konstitusyon at sa paggampan ng Senado sa kanyang kapangyarihan na magdesisyon sa impeachment trial, mas mananaig yung paggampan niya sa kanyang posisyon para magdesisyon sa isang impeachment trial. So, maaari mong i-let go yung idinidikta na 16. Diba, Kong Zia? Ganun yung argument ni Justice Carpio. Yes, actually, isa yan sa that's a fresh way of looking at it, no? Kaya nga sinasabi ko, this is an emerging school of thought. Kasi nga, nobody anticipated na kung kailan magsa-start ang impeachment, ay merong mga senador na humaharap sa legal problem, no? Na kasi kumbaga mawawala doon, hindi kumbaga beyond yung sinasabi doon sa doctrine ng Abilino, beyond the coercive power of the Senate. Ibig sabihin, hindi lang sa sitwasyon ng ganyan. Halimbawa, kung may man nagkasakit o hindi niya talaga kayang gampanan sa Senado yung dahil kanyang either boto. Talagang incapacitated, medically incapacitated siya. So, isa yun sa mga category na beyond hindi mo po pwedeng pwersahin. Diba? Ay, alam nga naman, imbis na maging imbalido, mawala yung silbi ng Senado, mas gagawan mo na lang ng paraan para magampanan pa rin ng Senado yung kanyang mandato. Yun ang sinasabi po, at nag-agree po kami doon, ang ating lead counsel, na kailangan yung Senado, hindi neutered, no? Kailangan functional yung Senado. And the only way to function it, based on the current scenario that we have now, we are facing, in relation to the present active members of the Senate, is that mas practical na for the Senate to function, because required talaga, indispensable para sa amin, indispensable talaga yung physical presence ng sitting senator to arrive into a sound judgment. Alright. So how can you secure presence of these senators if they are barred from, attending either legally or the other one is in hiding? Alright. Nako, Kong Zia, pwede pa sana natin pag-usapan tong kapag lubog na araw, kaso baka kami na ma-impeach dito ni Sige po. Maraming salamat, Kong Zia. Kong Zia, thank you. Maraming salamat, Sir Willie. Maraming salamat, Sandro. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House impeachment trial. Ng House Prosecution Panel. At saka yun nga, di ang gagawin na lang ng iba, kung merong mga kailangang desisyonan ang Senado, hindi na lang sila papasok. Diba? Oo nga eh. Kaya diba? Tama din naman kasi, una, akmang-akma din yung di ba nung panahon ng Abilino, dalawa rin ang nawala nun eh. Di ba? Sino ba mga nawala? Si Soto. At saka yung isa. Ano pangalan ng isang... basta may isa yung pa. nasa Amerika. Yung nagpapagamot yata yun nung time na yun. Ngayon, dalawa rin eh. Baka posible magtatlo pa. Ay kasi may bulong-bulungan. May bulong-bulungan. May isa pa. Hindi lang isa. There's more. There's more pa. There's more and more. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ano oras ako yan? 10 minuto na, makalipas ang 5:00 ng hapon. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kuyang, anong oras na ba? 13 minuto na, makalipas ang 5:00 ng hapon.
Sunod na natin kaagad to. Sunod na natin kaagad ito. Makausap po natin ang isa pong human rights advocate at isa rin pong public interest lawyer. Pag-usapan po natin, himayin pa natin yung press con ba? Ano matawag doon? Hindi naman Kristo tong kakausapin natin. Hindi. At saka, basta bodyguards, ex-bodyguards to, no? Yung 18 ex-bodyguards pa rin. Bodyguards na lang siguro. O siguro ex-bodyguards. Ex-bodyguards. Oy, kasi ayaw naman tanggapin ng na tawaging ex-marines eh. Oo nga, ayaw diba? din, ano. At syempre, pag-usapan din natin, ito bang mga ganito? Ano ba pwedeng ikaso sa mga ganito? Nagpapanggap, ano? Nagpapanggap. Makakausap po natin via Zoom si Attorney Antonio Bucoy. Magandang hapon po, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa inyo. Salamat po sa paanyaya. Oo. Attorney, ano bang pwedeng ikaso sa ganito? Kasi nagpapanggap na ito ba ang Blue Ribbon, ang hearing ng Blue Ribbon, ito'y investigative body. Nag-iimbestiga ito. May investigation ba nagawa kanina? Parang nagbigay lang ng mga kanilang mga statement Nagdagdag pa nagturo pa. Nagturo pa may nilaglag pang worse, there's more. Bagong senador. Kasing tinutukoy na hearing kanina, ito yung sa grupo ho na nila Rodante Marcoleta, di po ba? Opo. Hindi ho hearing yun nagihong plataforma para makapag press con sila para mailahad nila kung ano yung panig nila patungkol doon sa 18 ang tawag na ngayon diyan Maleta Boys. So, hindi ho yun ayon sa proseso ng Blue Ribbon Committee hearing. In the first place, hindi ho yan ang lehitimong Blue Ribbon Committee dahil iba na ho ang nakapoder ngayon Ang nakapoder na po ngayon sa Blue Ribbon, itong si Senator Erwin Tulfo, ayon dun sa lehitimong balasahan na nangyari sa Senado nung si kasalukuyang acting Senate President and President pro tempore Gatchalian ay iniluklok na acting Senate President. Ngayon, sige po. ano ang pwedeng i-kaso sa mga ito? Ito ay complex na pagkilos para sa destabilisasyon Unang-una, kung mamarapatin nyo, ipapaliwanag ko yun para ho maging credible o kapani-paniwala yung testigo, meron hong pamantayan yan Unang-una ho, ang testigo o mga testigo ay dapat may competence o kakayanan na tumestigo. Paano ho ba nasasabi kung may kakayanan yan? Nung ginawa nila yung kanilang sinumpaang salaysay, 18 sila na iisa ang nakita, pare-pareho ang sinasabi. Hindi ho naman kung inyong tutunghayan yung nakaraan at yung sinasabi sa kanilang salaysay, iisa nakita ng 18 sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang oras at iba't ibang lugar. So hindi po pwedeng maituring sila na may competence o kakayanan. Pangalawang panuntunan po, yung consistency o pagkakapare-pareho ng sinasabi. Kung inyong maiisipin, inyong tutunghayan, yung una nilang sinumpang salaysay noong February 26, at ikukumpara doon sa kanilang sinumpang salaysay nitong Hunyo, may dagdag bawas na sino yung mga dinagdag bawas nila? Unang-una ho, doon sa unang affidavit, hindi ho nila binanggit si Saldico na present sa kahit anong delivery. Subalit, sa pagliliwanag ho nitong si abogado nila sa isang press conference, binanggit ng isa o dalawang testigo na si Saldico kasama na nagtungo sa bahay ni Senator Ligarda. Siya yung central figure dito. Paano mo siya makakalimutang banggitin sa unang panig nung una kang naglahad ng iyong sinumpaang salaysay? Then ngayon, nadulas yata, nabanggit na kasama daw. Tapos binawi nila. Hindi naman pala kasama nga, pero kaya hindi daw binanggit dahil
hindi naman nakapag-deliver ng pera kay Senator Legarda dahil isinakay daw uli yung mga maleta sa sasakyan nila. Pangatlo, yung dinagdag nila yung mga kasali sa impeachment. Gaya ho ni Congressman Joel Chua. Sinabi rin na dati nag-deliver, sinali siya nung nakasama na siya doon sa grupo ng mga public prosecutors. And yung unang sinabi, nag-deliver sa House of Representatives. Pero nitong huli, binawi. Sinabi naman, townhouse daw. Sinali din nila si Senator De Lima, pero sinabi nila, nagkamali din daw pala. Unang binanggit, maleta, may binanggit pang supot. Pero ultimately, binawi nila. Hindi raw pala kasali si Congresswoman De Lima. Ganun din po patungkol kay Senator Soto. Sinabi nila na dinalhan din ng maleta nung doon sa 2024, hindi naman siya senador noong 2024 Bakit siya bibigyan ng maleta at binigay daw sa kanyang executive assistant na a certain mark, nung palang 2015, namatay na. So hindi yung consistent, okay? Then binanggit din nila si Congressman Redon. Si Congressman Redon, hindi nila isinasali before. Pero nung napasama na doon sa grupo ng public prosecutors, isinali na rin. So, consistency ho. Isa pa, yung plausibility or maaring maging posible yung sinasabi nila. Unang-unang butas ho dyan, ang sinabi nila, nag-deliver sila kay dating Speaker Romualdez ng 805 billion pesos. Yung 805 billion ho, ayon sa mga nakakaalam at sa mga eksperto, yan ay equivalent ng 800 metric tons. Paano mo itatransport ang 800 metric tons? Kailangan mo dyan crane o kailangan mo dyan backhoe para maikarga mo yan. At hindi pwede sa mga simpleng sasakyan lang. Kinakailangan mo dyan cargo truck para maikarga mo yan. Tapos sinabi nila, hindi rin kapanipaniwala, nag-deliver sa bahay daw ni Speaker Romualdez sa McKinley Road. Na sinabi naman, under construction dahil natupok yan dati. Kaya yung period na sinabi lang nag-deliver sila, imposible na may mayordoma yon dahil may mayordoma na humarap sa kanila dahil there were like 100 or 150 workers na nagtatrabaho dahil nga doon sa reconstruction ng bahay. Pangalawa, nag-deliver daw sa bahay sa South Forbes. Ayon naman kay Speaker, wala siyang bahay doon. So kaninong bahay nila dineliver yon? And finally, nag-deliver daw sila sa Aguado, sa Malacanang. Paano ka mag-deliver sa Malacanang? Bahay daw yon ni Speaker Romualdez. Nasa Malacanang complex yun . So plausibility. Kung posible ba na mangyari yung sinasabi nila. Isa pa ho. Marami ho. Meron pang walang corroboration yan dahil nga iisa yung hindi nila mapaghati-hati yung 18 dahil mahirap po mag-corroborate kung ikaw ay nagburda ng kasinungalingan. Paano mo pagtutugma-tugmain yung salaysay ng 18? Either nahihirapan sila or hindi nila talaga kaya. So yung buong picture nito, Attorney Bukoy, is kung tawagin falsus in uno, falsus in omnibus. Hindi lang ho falsus in uno falsus in todo. Lahat na. Lahat Dahil ho, pinagbali-baligtad ko na, binasa kong ulit yung salaysay. Hindi ho talaga kapanipaniwala Ngayon, kung hanggang ngayon noon, mula nung lumabas sila, ilan pa lang yung nagkaroon ng hiwalay na salaysay. May nagsasabi na isa pa lang ang nakapagawa ng salaysay. May nagsabi naman na 5 out of the 18. 4 na buwan ho nakakaraan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila magawa yung nire-require, yung hinihingi ng batas, yung hinihingi ng ombudsman. Kasi para sa aking pananaw as a trial lawyer of more than 40 years, kung ikaw ay naniniwala na matibay ang iyong katibayan, kung ikaw ay may paninindigan na tama ka, na ikaw ay nasa wastong katayuan, dapat hindi ka na nagpe-press-con Dapat paglabas mo, i-file mo na lang kaagad diretso sa ombudsman. Kasi, hindi ba? Kasi para hindi natin malaman kung anong motibo. Kasi
Anong nakikita niyo doon sa timing? Nagsagawa ng well, sabi nila press con, sabi nila hearing ng Blue Ribbon. Tapos nasabay naman itong pagpa-file today ng petition, ito yung kampo ni ni Alan Peter Cayetano. Anong nakikita niyo connection dito sa timing na ito? Yan ho kasi ay yung kanilang itong minorya ngayon, no, itong grupo ni Cayetano ho. Ito pinilit nila uli na magkaroon ng na tinatawag nilang Blue Ribbon Committee or Rogue Blue Ribbon Committee hearing, rogue yan. Dahil pinipilit nilang i-reassert na sila ang nasa tamang lugar kahit na ang lahat ay nagsasabing mali sila. Unang-una, ang kinilala na ng mababang kapulungan ay yung grupo ni Senator Gatchalian. Ang kinilala na ng Malacanang ay ang majority block ni Senator Gatchalian because of the notices that were sent. Yung file ng petition naman, anong kaugnayan yan? Kung inyong maaalala yesterday, pinadala ng notisya ng impeachment court ni Senator Gatchalian as presiding officer of the impeachment court ng notisya ang magkabilang kampo na mag-file ng pre-trial brief. At ito ay kinilala ng grupo ni Vice President Sara dahil tumugon sila doon sa notisya. So, ngayon, pinagpipilitan pa rin ni Senator Cayetano, dapat tanggapin na niya yan eh. Tanggapin na dapat niya yan. Ano po ba yung petition na tinutukoy ninyo? Yung sa Supreme Court? Opo, yung Supreme Court ngayong araw na ito. Yan last-ditch effort nila eh. Okay. That's a desperation move. Pero ang nakikita ko wala hong patutunguhan yan. Sapagkat sa ganitong mga sitwasyon, yun yung tinatawag na macro-political process, macro-governmental process. Yan ay tumutukoy sa functions, powers, and processes of each branch of government. Ito ay relevant pag ang pinag-uusapan ay ang political question issue. Pag political question, which will address the wisdom, process, internal rules of each branch of government, hindi makikialam ang Supreme Court dyan as a general rule unless there is a constitutional question. Pero ito malinaw eh. So it's a last-ditch effort ng grupo ni Senator Cayetano para to cling on to power. Alright, sige po. Naku, sayang. Marami pa sana kaming gustong itanong, Attorney Bukoy. Next time po, sana nandito kayo, live kayo namin mag-guest dito sa studio. Isa-isahin natin itong 87 pages. Maganda sige, simulan mo na. Yung mukha 87 pages na yan. Magandang pag-usapan yan. Pero wala pa ako nakukuha ng kopya. Magkukuha ako ng kopya and then pag-usapan po natin. Ayun. Sige po, marami pong salamat, Attorney Bukoy. Thank you po, Attorney. Maraming salamat din sa walang sawa ninyong paanyaya. Ayan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer. Naku, kuya, ang bilis ng oras. No oras na? 27 minutos makalipas ang alas 5. Limampu, kuyang? Ano yung 50 na yan? Ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Manasseh Carpio nag-iingat pala ng 50 baril. Ang dami. At hindi ito nakalagay doon sa kanilang salin. Ay, nako. Anyway, ito susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Maan Macapagal at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page. Bye! Bye-bye! Anong take mo?
sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.